Okay, so sa video na to guys, papakita ko sa inyo kung paano mag-check ng radiator cooling fan. So tara, let's go. Okay, so yung first method guys, or yung way para ma-check natin kung gumagana lang yung radiator fan is by tapping dito sa socket. So magtatap tayo ng wiring guys dito sa black na wire dito sa socket. Yan, so isa may black and white na strip, no? So itong kabilang side, yung pure black lang na wiring, duduktungan natin siya ng external na wiring. Tapos yung kabilang dulo ng wiring natin ay itatap lang natin sa positive ng ating battery. And once dinikit natin yun guys, makikita natin na dapat gumana yung ating radiator fan. So magtatap lang tayo again guys dito sa left side. Ito, yan, yung black lang talaga. Papasok natin to. And again, yung kabilang side nga dito sa positive ng battery. Also, hindi naman kailangan naka-on yung susi ng motor niya. Mas maganda nga kung patayin nyo lang muna. I-rerekta natin siya kumbaga para matesting. Okay, so kalso lang natin dito. Yan. And then itong isa guys, ididikit ko sa positive ng battery. So abangan nyo lang dito guys. Ayan yung radiator fan natin. Yan, so ididikit ko siya. Yan, nakita nyo, umikot. Isa pa, didikit ko ulit. Yan. One last time. Yan. So, working guys ang ating radiator fan. And again, ganito lang yung pag-testing sa kanya guys. Kukonektahan nyo rito ng wiring dito sa black. Yan, sa kaliwa. Tapos ito, ididikit nyo sa positive. Yan, dikit nyo lang dyan guys. And yun, iikot pa siya. Okay. So, shoutout din po pala kay Kuya Trams24. Maraming salamat sir for your question. Nagtanong siya guys kung paano malalaman if working ba ang ating radiator fan. Okay, so yun yung first method. Yun yung method na gumamit tayo ng wiring, no? Rekta sa socket ng radiator fan at sa positive ng battery. Ngayon naman yung next method guys, hindi na tayo gagamit ng wiring at magbubunot lang tayo ng temperature sensor socket. Okay, so nandito yung ating coolant temperature sensor. Ito guys. Ayan, kung nakikita nyo na. Yan, so try kong ilawan guys. Yan. Yan yung ating coolant temperature socket guys. At bubunutin lang natin itong black. Itong socket connector nasa kaliwa, bubunutin natin siya para magawa natin itong second method. So i-push lang natin yung lock guys. Ayan, pupush mo lang siya forward. Tapos sisikwatin mo na lang itong black na nasa right. Ayan, habang nakapush dito, sikwatin mo ito pa kaliwa. Yan. At bunot na siya. Kaya ating hilahin pares. Ayan. Ayan, nakabunot na. And then papaanda rin natin yung makina guys. Okay, so once in-on natin yung engine guys, iikot na dapat kagad ito ang ating radiator fan. Okay, on ko. And start. Yan, guys. Iikot na siya. Okay, so nakita nyo guys, no, nag-trigger, nag-on yung radiator fan nung pinaandar natin yung makina habang nakabunot yung socket ng temperature sensor. And gagana lang ito guys if tayo ay naka-stock ECU. At least para dito sa GSX 150 dito sa bike ko guys, it only works kapag naka-stock ECU ka para mag-function yon, yung recta fan na tinatawag na. Hindi siya gumagana guys sa aftermarket ECU, specifically dito sa Juken. So dito sa Juken ECU guys, hindi niya tinitrigger yung radiator fan kahit binunot natin yung temperature sensor socket. So hindi gagana yung test na yon sa aftermarket ECU dito sa Juken. As you can see guys, nakabunot yung socket sa coolant temperature sensor.
And kapag sa Jukin ECU guys, hindi siya maglalabas ng check engine dito or FI dito sa gauge. Makikita mo siya dito sa app, dito sa diagnostic. Back ko. Yan, sa Jukin 5 to guys, hindi sa 5 Plus. Jukin 5 diagnostic, ito. Tapos pagkita nyo rito guys, yan, pagkita nyo rito guys sa EOT or Engine Operating Temperature, error siya. Yan. So lahat okay, no? Fuel pump okay, injector, coil. Pero pagdating dito sa EOT, pag yun nga, yung Engine Operating Temperature na sensor, nakalagay error. Okay, so try muna natin siya ikabit ulit. Yan. Check natin ulit sa diagnostic. Ayun, sige guys. Yung EOT naging okay na ulit. Yan, okay na lahat. Engine Operating Temperature. Yan, okay. Nawala na error. So, ganun siya guys kapag Jukin ECU ang gamit ninyo. Hindi siya maglalabas ng FI dito. At hindi rin mag-on yung ating radiator fan kapag binunot natin to. Yan, sige, bunutin natin ulit. Ayan, nakatanggal na ulit guys. And try natin start. Yan, again, wala siyang check engine, wala siyang FI. Start natin. Okay, going back guys. So bakit nga ba gumagana or bakit umiikot yung radiator fan natin kapag binunot yung temperature sensor? So yung temperature sensor natin guys, it acts as a switch. Pinipigilan niya na mag-on ang ating radiator fan, pinipigilan niya yung ECU guys na i-trigger yung fan hanggat hindi pa nare-reach ng engine yung specific na temperature kung kailan dapat siya mag-on. And since binunot natin siya guys, nawala na yung pumipigil sa pag-hold ng radiator function at tinitrigger na nung ECU yung pag-on ng ating radiator fan. So again guys, it acts as a switch. Siya ang magdidictate sa ECU kung kailan nakapatay or nakabukas ang ating radiator fan. Pero again, since binunot nga natin siya, ang default na process ni stock ECU ay panatiliin naka-on ang ating radiator fan. For safety purposes na rin yan guys. So if ever bumigay yung temperature sensor ninyo, mataas ang chances na baka mag-overheat tayo lalo na sa traffic, no? So ang default na setting or ang safety measure ng ating stock ECU ay iti-trigger na lang niya, i-on na lang niya lagi para maging safe yung ating makina at maiwasang mag-overheat. Okay, so kakabit muna natin ulit guys. Yan. And start natin ulit siya. Yan, naka-stock ECU pa rin tayo. Start natin ulit at check natin kung iti-trigger pa ba niya yung radiator fan. Ngayon na connected na yung temperature sensor socket. Okay, start. Yan. Hindi na guys. Nakapatay na. Yan, nakapit na. Hindi tumanda. At wala na yung check engine dito kanina. So kanina pala guys, meron yung check engine light na pagbukas ko ng susi. Since yun nga, binunot natin yung socket. Pero now, as you can see, hindi na natin trigger yung radiator fan once kinonect natin itong temperature sensor socket natin. So mako-confirm din natin guys na gumagana ang ating temperature sensor. Coolant temperature sensor. Ibig sabihin lang nun guys ay gumagana siya. Working yung function niya, no? Napipigilan niya yung pag-trigger ng ating radiator fan hanggat hindi pa nare-reach ng makina yung specific na temperature, which is 100 degrees Celsius if I'm not mistaken dito sa bike na to. So yun, aside sa pag-check na working yung ating radiator fan, na-check na din natin yung system, yung wiring, yung temperature sensor at yung pag-trigger ng ECU. So ibig sabihin, working lahat na system. Guys, simula din, no? Nag-idle ako sa stock ECU. If you remember my last video, nung kinabit natin to, ayaw man lang mag-idle, no? Hirap na hirap siya. Pero ngayon, surprisingly, may minor siya. Yeah, sige, naka full exhaust tayo. Okay, so ngayon, alam na natin kung paano gumagana tong temperature sensor, no? So, malinaw na rin sa atin yung kanyang function. Ngayon, paano naman natin malalaman kung natitrigger nga niya or napapa-on nga niya yung radiator fan?
kapag mainit na yung makina. So the only way to do that guys is to let your engine idle or ibiyahin nyo sa stop and go na traffic sa mga masisikip na lugar na mainit, tanghalin tapat, ganyan. Hindi masyadong nahanginan yung radiator natin. Doon yung matetest guys kung matitrigger ba nung ating temperature, coolant temperature sensor yung radiator fan. Usually pa-idlein nyo lang siya ng siguro 20 minutes, mga 30 minutes, ganyan, kalahating oras. Tapos sabayin nyo siguro ng pag-rev, pagbomba-bomba para tumaas yung RPM, para mabilis siyang uminit. At abangan nyo lang yung pag-ikot ng radiator fan. Pero kung tayo guys ay madalas bumiyaya sa mga highway, hindi naman tayo gaanong natatraffic, no? Laging nahanginan ang ating radiator, ang ating makina. Bihira natin makikita or bihira natin mapapansin na umandar ang ating radiator fan. Since number 1 ay yun nga, hindi naman niya kailangang mag-on. Since nahanginan naman, nalalamigan, hindi nare-reach yung specific na temperature para matrigger siya. Kung ang biyahe natin again ay puro rekta lang naman, highway, hindi tayo natatraffic, or kapag tag-ulan yan, nababasa or nahanginan yung radiator fan natin. So napapanatili naman nung biyahe mo yung cool and optimal temperature para hindi na kailangan matrigger yung radiator fan. Okay, to recap guys, meron tayo dalawang method to check if working ang ating radiator fan. Number 1 is yung wire. Magtatap tayo directly dito sa wiring, sa socket, at direct input ng power, no, galing sa battery. And yung next method naman is yung pagbaklas nitong socket ng temperature sensor. So bubunutin nyo lang, on nyo yung susi, and then start nyo yung makina. At makikita nyo na iikot na ang radiator fan. Okay, so bunutin natin ulit guys. Papakita ko lang yung check engine sa gauge. Ayan, nabunot na siya ulit. Stock ECU tayo. On natin na susi. And yan, as you can see guys, umilaw yung check engine. Nag-FI siya. Yan. Pero under pa rin yan. Okay, so usually guys, kapag steady ang ilaw ng check engine, mataas ang chances na under pa rin ang motor mo. Pero kapag ito ay blinking, kagaya nangyari dito sa yung nangyari dati sa fuel pump natin, no? Kinain ng daga yung wiring at naging blinking yung ating check engine light. Ibig sabihin nun, hindi talaga niya papaandarin yung makina or hindi talaga niya kayang umandar. So again, pag gaganyan, steady lang na ilaw ng check engine, naandar yan. So start natin ulit, pakita ko sa inyo ulit. Ayan, nakabunot na socket, naka-on ang susi, naka-check engine, and start. Ayan, iiwan yung radiator fan natin. Nakarekta. So yun lang guys ang video natin for today. I hope ay nakatulong, no, sa pag-check ng ating radiator fan and also yung buong wiring system para sa ating cooling fan. Comment lang kayo guys if you have any questions. Thank you and God bless. Bye bye.